Hello, what's up mga Kahero TV and welcome back to my channel. For today's video, ang topic natin for today is LTO Exam Reviewer 2024. This is the part 3, 120 items, DL code AA1, non-professional driver's license. Kailangan natin mag-review para sigurado pasado ka. At kung bago ka naman sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, and subscribe this channel para updated ka sa aking mga tutorial videos. And please watch this. Kung higit sa isang driver ang dumating sa 4-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A. Ang driver na naunang dumating ang siyang unang dapat na umandar. B. Ang driver na huling dumating ang siyang unang dapat umandar. C. Ang driver na higit na malaking sasakyan ang siyang unang dapat umandar. Tamang sagot, letter A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. Kailan ka maaari maghintay sa dilaw o yellow box sa sangang daan? A. Kapag ang traffic light ay pula. B. Kapag nakatigil ka sa daloy ng trapiko. C. Hindi kailanman. Ang sangandaan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Tamang sagot, letter C. Hindi kailanman. Ang sangandaan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Ano ang dapat mong gawin kapag nagmamaneho sa highway na maraming lubak? A. Bilisan ng takbo. B. Pagalan ng takbo. C. Palaging lumipat ng daan o lane. Tamang sagot, letter B. Bagalan ng takbo. Ano ang maximum na pinahintulutang lapad ng saddle box o bag? A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. B. 16 na pulgada mula sa magkabilang gilid. C. 18 pulgada mula sa magkabilang gilid. Tamang sagot, letter A. 14 na pulgada mula sa magkabilang gilid. Ang busina ay para sa A. Pampagising. B. Ingay. C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Tamang sagot, letter C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Ang angkop na senyas kung liliko sa kaliwa ay A. Ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. B. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. C. Kaliwang kamay na nakababa at nakaturo sa lupa. Tamang sagot, letter A. Ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ng tren. B. Daang tren. C. Babala sa sangang daan. Tamang sagot, letter B. Daang tren. Sino ang partikular na hindi kasama sa Republic Act number 10666? A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. B. Batang kailangan pumunta sa paaralan. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter A. Batang nangangailangan agad ng atensyong medikal. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pa kanan mula sa interseksyon patungong one-way street? A. Manatili sa pinakakanan na lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane. C. Manatili sa gitna ng kalsada. Tamang sagot, letter A. Manatili sa pinakakanan na lane. Alin sa mga sumusunod ang naklarawan? A. Ginagawa ang kalsada. B. Madulas ang kalsada. C. Bako-bakong kalsada. Tamang sagot, letter A. Ginagawa ang kalsada. Maaari kang mag-overtake sa highway kung ito ay may dalawang lane na may A. Putol-putol na puting linya. B. Tuloy-tuloy na puting linya. C. Tuloy-tuloy na dilaw na linya. Tamang sagot, letter A. Putol-putol na puting linya. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. B. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Tamang sagot, letter C. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Bawal pumasok ang mga sasakyang 30 taon ang edad. B. Pinakamababang itinakdang bilis. C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Tamang sagot, letter C. Katapusan ng pinakamataas na itinakdang bilis. Ang sasakyan sa harap mo ay nagdidilaw na ilaw. Ang ibig sabihin nito ay A. Sira ito. B. Mabagal na paggalaw. C. Kotse ng doktor. Tamang sagot, letter B. Mabagal na paggalaw.
Ano ang maximum na sukat na pinasadyang top box ng motorsiklo? A. 3 feet by 3 feet by 3 feet. B. 2 feet by 2 feet by 2 feet. C. 1.5 feet by 1.5 feet by 1.5 feet. Tamang sagot, letter B. 2 feet by 2 feet by 2 feet. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papasok sa sangang daan na may kalsada sa gilid. B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangang daan. C. Pagpasok sa sangang daan. Tamang sagot, letter B. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangang daan. Ang traffic sign na ito ay nagsasabing magbigay ng karapatan sa daan. A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Hugis parehaba na may pulang border. Tamang sagot, letter A. Baliktad na tatsulok. Ayon sa RA 10666, alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng bata? A. Kung ang tinakdang bilis ay higit sa 40 km per oras. B. Kung ang tinakdang bilis ay higit sa 50 km per oras. C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km per oras. Tamang sagot, letter C. Kung ang tinakdang bilis ay higit sa 60 km per oras. Hindi ka dapat gumagamit ng mobile phone habang nagmamaneho ng motorsiklo dahil A. Mahina ang sagap ng mobile phone kung bukas ang makina ng motorsiklo. B. Maapektuhan nito ang electronic system ng iyong sasakyan. C. Ito ay pinagbabawal ng batas at nakakasagabal ito sa iyong atensyon habang nagmamaneho. Tamang sagot, letter C. Ito ay pinagbabawal ng batas at nakakasagabal ito sa iyong atensyon habang nagmamaneho. Ang taong may kapansanan ay maaaring magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho kung A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. B. Nakasulat sa student permit ang kanyang karamdaman. C. May kasamang kwalipikadong nagtuturo. Tamang sagot, letter A. Nakasulat sa lisensya ang kanyang karamdaman. Sa aling sitwasyon maaaring gamitin ang telepono habang nagmamaneho ng sasakyan? A. Kung ito ay isang mahalagang tawag. B. Kung magaan ang trapiko. C. Wala sa itaas. Tamang sagot, letter C. Wala sa itaas. Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Mag-ingat na magpatuloy. Tamang sagot, letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Bakit nakapinta ang rumble strip sa kalsada? A. Upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya ng paghiwalay. B. Upang tulungan kang pumili ng tamang linya. C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Tamang sagot, letter C. Upang malaman mo ang iyong bilis. Ano ang dapat na haba ng saddlebox o bag? A. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran ng 6 na pulgada. B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. C. Ang haba ay hindi dapat lumampas sa upuan ng motorsiklo. Tamang sagot, letter B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Panganib sa nahuhulog na bato. B. Sira ang kalsada. C. Matarik ang kalsada. Tamang sagot, letter A. Panganib sa nahuhulog na bato. May biglang tumawid sa kalsada nang aandar ka na. Ano ang gagawin mo? A. Bumusina ng isang beses at hayaang tumawid ang tao. B. Maghintay hanggang makatawid ang tao. C. Patrasin ang taong tumatawid. Tamang sagot, letter B. Maghintay hanggang makatawid ang tao. Kaya ay nakaparada kapag A. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagsasakay ng pasahero. B. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagbababa ng pasahero. C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Tamang sagot, letter C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Ano ang ibig sabihin ng isang paunang babala na may release ng tren? A. Upang bigyan ng babala kaugnay ng bilis ng kanilang takbo. B. Upang balaan ang mga motorista na hindi sila maaaring pumarada anumang oras. C. Upang balaan ang mga motorista na may release ng tren sa unang bahagi ng kalsada. Tamang sagot, letter C. Upang balaan ang mga motorista na may release ng tren sa unahang bahagi ng kalsada. Habang nagmamaneho, gusto mong lumiko pakaliwa sa menor na kalsada. Paano ang gagawin mo?
A. Manatili sa gitnang daan. B. Magmabilis na lumipat. C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Tamang sagot, letter C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Hindi ka dapat gumamit ng mobile phone habang nagmamaneho. A. Dahil mahina ang pagtanggap kapag umaandar ang makina. B. Dahil nakakaapekto ito sa mga electronic system ng sasakyan. C. Dahil maaaring makasagabal ito sa iyong atensyon. Tamang sagot, letter C. Dahil maaaring makasagabal ito sa iyong atensyon. Kapag nakaengkwentro ka sa daan ng mga sasakyang pang-emergency kagaya ng ambulansya, fire truck na sumisirena, ano ang dapat mong gawin? A. Huwag mo silang pansinin. B. Magbigay ng daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. C. Harangan ang kanilang daan. Tamang sagot, letter B. Magbigay ng daan sa pamamagitan ng paggilid sa kanan o kaliwa. Ang bilis ng pagmamaneho mo sa gabi ay dapat nakadepende sa A. Pisikal at mental na kondisyon at husay ng driver. B. Kakayahan ng sasakyan at lagay ng panahon. C. Lahat ng sagot. Tamang sagot, letter C. Lahat ng sagot. Ang paglipat ng linya sa sangandaan ay A. Napakaligtas. B. Ligtas. C. Hindi ligtas. Tamang sagot, letter C. Hindi ligtas. Kapag ginagamit ang pangunahing batas sa bilis bilang gabay, ang pagpili ng bilis ay nakadepende sa A. Bilis ng sasakyan na minamaneho. B. Kasanayan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Kailan ka dapat mag-signal kung ikaw ay liliko pa kanan? A. Habang lumiliko. B. Pagkatapos lumiko. C. Bago lumiko. Tamang sagot, letter C. Bago lumiko. Ang angkop na senyas kung liliko sa kaliwa ay A. Ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. B. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. C. Kaliwang kamay na nakababa nakaturo sa lupa. Tamang sagot, letter A. Ang braso at kamay ay nakaunat pa kaliwa. Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng A. Pangunahing karapatan bilang mga driver. B. Mga batas kapag nagbibigay daan sa iba. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Ang aksyon na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng mapasadsad at mawalan ng kontrol kung gumawa ka ng biglaang paglipat lalo na basa at posibleng madulas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno. B. Lumilikong mabagal. C. Akselerasyong napakabagal. Tamang sagot, letter A. Hindi tamang pagpreno. Hindi ka maaaring bumusina maliban na lamang kung A. May mga umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B. Kailangan mong agawin ang pansin ng traffic enforcer. C. Magbigay ng senyales na ikaw ay paparating. Tamang sagot, letter A. May mga umaandar na sasakyan na maaari magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ayon sa RA 10666, ang bata ay maaaring sumakay sa motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet at komportableng naaabot ang mga paa ang standard foot peg at A. Nakakabit ang bata sa rider seat handle. B. Nakakahawak sa balikat ng driver. C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Ang tamang sagot, letter C. Nakakayakap ng 360 degrees sa baywang ng driver. Sa mga rotonda, alin sa mga sumusunod na sasakyan ang mayroong right of way? A. Ang sasakyan na nakaharap sa berdeng ilaw. B. Mga sasakyan na papasok pa lamang. C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Tamang sagot, letter C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Ang dapat na kulay ng blinkers para sa mga mahabang sasakyang mababagal ang takbo. A. Asul. B. Dilaw. C. Pula. Tamang sagot, letter B. Dilaw. May biglang tumawid sa kalsada nang umandar ka na, ano ang gagawin mo? A. Bumusina ng isang beses at hayaang tumawid ang tao. B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao.
C. Patrasin ang taong tumatawid. Tamang sagot, letter B. Maghintay hanggang sa makatawid ang tao. Pinahihintulutang pumarada ang isang sasakyan kung A. Lagpas 4 na metro sa boka insendyo o fire hydrant. B. Sa loob ng 3 metro ng interseksyon ng mga linyang kurbada. C. Sa loob ng interseksyon. Tamang sagot, letter A. Lagpas 4 na metro sa boka insendyo o fire hydrant. Ang sign na no parking ay nangangahulugan na A. Maaaring pumarada pasubaling ang minamaneho ay pribadong sasakyan. B. Hindi pwedeng huminto ng sandali kung hindi ay huhulihin dahil sa pagwawalang mahalaga sa traffic sign. C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. Tamang sagot, letter C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal sa mga sasakyan. Aksidente kang nakabangga ng taong naglalakad. Ano ang unang dapat gawin? A. Tulungan ng taong naglalakad. B. Maghanap ng ligtas na lugar para pumarada. C. Tumawag ng pulis. Tamang sagot, letter A. Tulungan ng taong naglalakad. Ano ang pinakamabuting gawin kung ikaw ay inaantok habang nagmamaneho? A. Buksan ang radyo ng napakalakas. B. Magmaneho ng higit na mabilis. C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Tamang sagot, letter C. Huminto sa tamang pahingahan at magpahinga. Kung kailangan mo magsuot ng salamin sa mata upang makakita ng malinaw, kailan mo dapat ito isuot kung ikaw ay nagmamaneho? A. Sa hindi magandang panahon. B. Sa gabi. C. Sa lahat ng oras. Tamang sagot, letter C. Sa lahat ng oras. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. B. Delikado ang kurbada sa kanan. C. Babala sa sangandaan. Tamang sagot, letter A. Delikado ang kurbada sa kaliwa. Ano ang dapat mong gawin kung ang nais mong bagalan ng takbo o huminto? A. Bumusina para magsenya sa harap ng sasakyan. B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake light. C. Manatili sa iyong lane saka huminto. Tamang sagot, letter B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake light. Kapag papalapit sa isang crosswalk o linya ng taong naglalakad, dapat kang A. Bumusina nang huminto sa pagtawid ang mga taong naglalakad. B. Huminto at maghintay sa taong naglalakad. C. Bilisan ng iyong bilis. Tamang sagot, letter B. Huminto at maghintay sa taong naglalakad. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal lumiko. B. Isang direksyon lamang. C. Bawal pumasok lahat ng klase ng sasakyan. Tamang sagot, letter C. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan. Alin sa mga traffic light ang nagsasabi sa iyong maghanda sa paghinto? A. Dilaw. B. Berde. C. Pula. Tamang sagot, letter A. Dilaw. Sa krus na daan, walang babala o marka sa kalsada. May dalawang sasakyan na paparating. Alin ang mas may prioridad? A. Ang mabilis na sasakyan. B. Ang sasakyan na may mas maluwag na daan. C. Wala. Tamang sagot, letter C. Wala. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Tamang sagot, letter A. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay paparating sa interseksyon at ang ilaw pantrapiko ay naging dilaw mula sa kulay na berde? A. Magpatuloy sa kasalukuyang bilis. B. Tumigil kahit nasa interseksyon. C. Tumigil bago ang interseksyon o bago ang linya ng paghinto. Tamang sagot, letter C. Tumigil bago ang interseksyon o bago ang linya sa paghinto. Upang makatulong sa pagbawas ng polusyon sa hangin, ano ang dapat mong gawin sa iyong preno? A. Pumreno ng maayos. B. Pumreno ng madalas. C. Pumreno ng biglaan. Tamang sagot, letter A. Pumreno ng maayos. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas na kalsada. B. Bako-bakong kalsada. C. Matarik na kalsada. Tamang sagot, letter B. Bako-bakong kalsada. Ano ang iyong dapat gawin kung ikaw ay papasok sa lugar na maraming ginagawang kalsada na pansamantalang ipinagbabawal ang pag-o-overtake? A. Sundin lamang ang senyas kung rush hour. B.
Sundin ang senyas ayon sa nakasulat. C. Sundin lamang kung ang traffic enforcer ay naka-duty. Ang tamang sagot, letter B. Sundin ang senyas ayon sa nakasulat. Ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa sandaling makarating sa isang interseksyon na may senyas na huminto? A. Bagalan ng takbo at dumiretso kung ligtas na itong gawin. B. Magbigay daan kung kinakailangan sa mga paparating na sasakyan na nanggagaling sa kaliwa na kakanan. C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Ang tamang sagot, letter C. Huminto at dumiretso kung ligtas na itong gawin. Ano ang dapat mong gawin kung ang release ng tren ay walang babala or warning devices? A. Bilisan ang takbo at tumawid ng mabilis subalit huwag kalimutang suotin ang helmet. B. Huminto sa layong 15 talampakan sa release ng tren. Lumabas sa sasakyan, lumakad sa loob ng release at suriin kung maluwag ang trapiko. C. Bagalan ng takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng release ng tren at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag ang trapiko. Tamang sagot, letter C. Bagalan ng takbo, suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng release ng tren at mag-ingat na magpatuloy kung maluwag na ang trapiko. Ang mga mandato ng LTO ay magrehistro ng mga sasakyan emission compliant at karapat-dapat na gamitin, magbigay kaayusan sa kalsada at A. Panatilihin ang kalinisan sa kalsada. B. Bigyan ng lisensya ang mga kalidad na driver. C. Gumawa ng patnubay na may kinalaman sa prangkisa ng mga sasakyang publiko. Tamang sagot, letter B. Bigyan ng lisensya ang mga kalidad na driver. Kailan mo dapat suriin ang level ng langis ng iyong makina? A. Kada 600 kilometro. B. Bago ang mahabang lakbayin. C. Umagang-umaga. Tamang sagot, letter B. Bago ang mahabang lakbayin. Ang traffic sign na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga batas at regulasyong pantrapiko na kung hindi papansinin ay ituturing na paglabag sa tinatawag na A. Regulatory sign. B. Warning signs. C. Informative signs. Tamang sagot, letter A. Regulatory signs. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Doble ang kurbadong delikado sa unahan. B. Doble ang kurbadong delikado sa kanan. C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Tamang sagot, letter C. Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa. Ang paglikong signal na ilaw ay dapat gamitin kapag A. Nagmamaneho ng maayos. B. Iparating ang iyong intensyon sa mga driver na nasa paligid mo. C. Dapat kang bigyan ng daan. Tamang sagot, letter B. Iparating ang iyong intensyon sa mga driver na nasa paligid mo. Ang paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho ay delikado at A. Ito ay labag sa batas at lahat ng saklaw ng batas. B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ito ng hands-free device. C. Maaari kong nakahinto ang sasakyan dahil sa traffic light sa intersection. Tamang sagot, letter B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ng hands-free device. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas ang kalsada. B. Papalaki ang kalsada. C. Papaliit ang kalsada. Tamang sagot, letter C. Papaliit ang kalsada. Ang dobling dilaw na linya ay A. Ay hindi dapat tawiran kailanman. B. Ay hindi dapat tawiran maliban kung may pag-iingat. C. Wala sa pagpipilian. Tamang sagot, letter A. Ay hindi dapat tawiran kailanman. Sakay ng manual clutch backbone na motorsiklo, may asong biglang tumawid sa iyong daan. Aling paa ang dapat mong gamitin upang hindi masagasaan ang aso? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Pareho. Tamang sagot, letter B. Kanan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Tamang sagot, letter C. Ilog. Ano ang kulay ng traffic light na nagsasabing go o maaari ka nang umandar? A. Asul. B. Berde. C. Dilaw. Tamang sagot, letter B. Berde. Ang dobleng putol-putol na puting linya ay nangangahulugang A. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. B. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. C. Pinahihintulutan ang pag-overtake kaliwa o kanan bahagi ng kalsada kung walang panganib. Tamang sagot, letter C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanang bahagi ng kalsada kung walang panganib. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Lugar ng ospital.
B. Lugar ng paaralan. C. Daang tren. Tamang sagot, letter B. Lugar ng paaralan. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na ilaw pantrapiko na kumukurap-kurap? A. Bagalan ng takbo at magpatuloy kung walang panganib. B. Hintayin hanggang maging berde ang ilaw. C. Huminto at hintayin ang pulang ilaw. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo at magpatuloy kung walang panganib. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Huminto ka. C. Magbigay ka. Tamang sagot, letter B. Huminto ka. Kung ito ang iyong plaka ng iyong sasakyan, kailan mo dapat i-renew ang rehistro upang maiwasan ng multa? A. Hanggang ika-19 na araw ng ikalawang buwan ng taon. B. Hanggang ika-9 na araw ng ikalawang buwan ng taon. C. Hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon. Tamang sagot, letter C. Hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal tumawid. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Tamang sagot, letter C. Gilid ng kalsada. Ang isang putol-putol na puting linya sa 200 na kalsada ay A. Pagdaan o pag-overtake ay maaaring gawin kahit anong oras. B. Walang mag-overtake. C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Tamang sagot, letter C. Naghahati sa trapiko na gumagalaw sa magkabilang direksyon. Sakaling may nakabanggaan sa kalsada na kinakasangkutan ng isang tao, ano ang una mong dapat gawin? A. Huminto at suriin ang sitwasyon at bigyan ng nararapat na tulong ang taong nabangga. B. Humanap ng ligtas na lugar na paparadaan ng iyong sasakyan. C. Tumawag ng pulis o kamag-anak para sa iyong seguridad at kaligtasan. Tamang sagot, letter A. Huminto, suriin ang sitwasyon at bigyan ng nararapat na tulong ang taong nabangga. Ano ang dapat mong gawin kapag nakita mo ang ilaw trapiko na ito? A. Magpatuloy. B. Maghintay sa pulang ilaw. C. Magpatuloy kapag walang sagabal sa kabila. Tamang sagot, letter A. Magpatuloy. Ano ang dapat mong gawin sa kumikislap na dilaw na trapikong ilaw? A. Ang signal na ito ay nagsasabi na hindi ka makakaliko sa sangandaan kaya dumiretso ka lang. B. Magmaneho ng maingat para itong giveaway sign. C. Huminto, magbigay daan at magpatuloy kapag ligtas. Tamang sagot, letter B. Magmaneho ng maingat para itong giveaway sign. Gamit ang backbone na motorsiklo, aling stand ang kailangan mong gamitin kung ikaw ay paparada ng magdamag? A. Stand sa gilid. B. Cross stand. C. Stand sa gitna. Tamang sagot, letter C. Stand sa gitna. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Tamang sagot, letter A. Humanda sa paghinto. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay dumating sa intersection na may sirang mga signal pantrapiko? A. Ipagpalagay na ang intersection ay may nakasenyas na hinto sa lahat ng direksyon. B. Bilisan ng takbo. C. Bagalan ng takbo at hintayin ang traffic enforcer. Tamang sagot, letter A. Ipagpalagay ng intersection ay nakasenyas ng hinto sa lahat ng direksyon. Kung kakaliwa, saan dapat nakaposisyon ng iyong motorsiklo? A. Sa pinakamalapit na kurbada ng highway. B. Sa pinakamalapit na gitna ng highway. C. Sa pinakamalapit sa gilid na linya ng highway. Tamang sagot, letter B. Sa pinakamalapit sa gitna ng highway. Maiiwasan at mababawasan ang mga aksidente sa kalsada kung A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko. B. Ganap na binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko. C. Hindi pinapansin ng mga driver ang mga senyas pantrapiko sa mga partikular na lugar. Tamang sagot, letter A. Hindi binabaliwala ng mga driver ang mga senyas pantrapiko. Sa anong pangyayari maaaring pumarada sa harapan ng pasukan ng ospital? A. Kapag sumusundo ng pasyente. B. Wala. C. Kapag empleyado ka ng ospital. Tamang sagot, letter B. Wala. Ang kulay berdeng traffic light sa interseksyon ay nangangahulugang A. Pinahintulot ng tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pantao. B. Hindi pinahintulutan tumawid ang mga tao sa lahat ng tawirang pantao. C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Tamang sagot, letter C. Ang mga sasakyan sa kabilang kalsada ay nakahinto. Ang mga linya
simbolo at mga salitang nakapinta sa kalsada ay tinatawag na A. Mga traffic signal, B. Pavement markings, C. Traffic hazards. Tamang sagot, letter B. Pavement markings. Kumpletuhin ang tamang pahayag. Hindi mo dapat gamitin ng busina kapag ang iyong sasakyan ay nakatigil. A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaaring maging sanhi ng panganib. B. Maliban kung ito ay may ginagamit lamang saglit. C. Maliban sa pagbibigay ng senyales na nakarating ka na. Tamang sagot, letter A. Maliban kung ang isang gumagalaw na sasakyan ay maaaring maging sanhi ng panganib. Kung balak mong bumagal o huminto, dapat mong A. Bumosina, B. Tapakan ng iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong mga ilaw sa preno, C. Manatili sa iyong linya pagkatapos huminto. Tamang sagot, letter B. Tapakan ng iyong preno ng magaan upang buksan ang iyong ilaw sa preno. Ang kumikislap na dilaw na ilaw ay signal na nagpapahiwatig na dapat A. Bagalan ng takbo at magpatuloy kung ligtas, B. Ipagpatuloy ang kasalukuyang bilis, C. Magmabilis. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo at magpatuloy kung ligtas. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung siya ay dadaan sa isang kalye na maraming tao na tumatawid? A. Bagalan ng takbo, maging alerto o maingat at tingnan kung ligtas ang pagdaan. B. Magpatuloy sa normal na bilis ng takbo. C. Bumusina at pailawin ang mga headlights. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo, maging alerto o maingat, tingnan kung ligtas ang pagdaan. Alin sa mga sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement markings? A. Pagbusina, B. Bigla ang pagbagal ng takbo habang nakaberdeng ilaw, C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Tamang sagot, letter C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Ano ang magiging resulta ng hindi pagpatay ng signal light matapos lumiko mula sa interseksyon? A. Makakapagpalito sa lahat ng mga nasa daan, B. Makakapagpalito sa lahat ng motorista, C. Makakapagpalito sa tagapagpatupad ng batas pantrapiko. Tamang sagot, letter A. Makakapagpalito sa lahat ng mga nasa daan. Ang U-turn ay ginagamit para baguhin ang direksyon. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan? A. Kung saan walang U-turn sign na nakalagay, B. Sa one-way na kalye, C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magreresulta ng sagabal o masamang aksidente. Tamang sagot, letter C. Kung walang sasakyan na paparating sa kabilang panig na magreresulta ng sagabal o masamang aksidente. Paano ka naapektuhan ng alak? A. Pinabibilis nito ang iyong reaksyon, B. Pinapabuti nito ang iyong koordinasyon, C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Tamang sagot, letter C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Magkano ang parusa sa pangalawang opensa ng RA 10666 o Children's Safety on Motorcycle Act of 2015? A. 1,000 pesos, B. 5,000 pesos, C. 7,000 pesos. Tamang sagot, letter B. 5,000 pesos. Ang pagmamaneho ng higit na mabilis sa itinakdang bilis ay A. Pinapayagan lamang kung mag-overtake sa isa pang sasakyan, B. Pinapayagan lamang kung ang ibang sasakyan ay magpapatakbo ng higit na mabilis sa itinakdang bilis, C. Ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Tamang sagot, letter C. Ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Ang traffic light ay nagpalit mula sa berde padilaw habang pasangandaan ka. Ano ang dapat mong gawin? A. Magpatuloy lang sa iyong kasalukuyang bilis, B. Huminto kahit nasa sangandaan, C. Huminto bago magsangandaan. Tamang sagot, letter C. Huminto bago magsangandaan. Sino ang responsable para siguraduhin hindi sobra sa dami ang nakasakay ng sasakyan? A. Ang driver ng sasakyan, B. Ang nagpapasakay sa sasakyan, C. Ang may-ari ng sasakyan. Tamang sagot, letter A. Ang driver ng sasakyan. Kapag kailangan mo ng salamin sa mata para makakita ng maayos, kailan mo dapat ito isuot? A. Sa pangit na panahon, B. Sa may bigat na daloy ng trapiko,
C. Kapag nagmamaneho. Tamang sagot, letter C. Kapag nagmamaneho. Ang driver ng motorsiklo ay dapat palaging nag-iingat. Upang magawa ito, sila ay nangangailangan na nakasuot ng A. Mga helmet na laan sa trabaho pang konstruksyon. B. Standard protective helmets. C. Sombrero ng pulis o gloves. Tamang sagot, letter B. Standard protective helmets. Ano ang pinakamataas na parusa sa paulit-ulit na paglabag sa RA 10666 o Children's Safety Act on Motorcycle Act? A. Pagkabilanggo ng 6 na taon. B. Multang 50,000 pesos. C. Pagbawi ng driver's license. Tamang sagot, letter C. Pagbawi ng driver's license. Ang mga signal sa pagliko ay dapat gamitin: A. Bago umalis sa interseksyon. B. Habang patungo sa interseksyon. C. Bago lumiko ng interseksyon. Tamang sagot, letter C. Bago lumiko sa interseksyon. Sa panahon ng pagkakasakit, ang iyong kakayahan sa pagmamaneho ay maaaring humina. Nararapat na ikaw ay A. Uminom ng mababang dose ng anumang uri ng gamot sa lahat ng panahon para makasigurado ang kaligtasan. B. Laging bisitahin ang iyong doktor bago magmaneho, lalo na sa mahabang biyahe. C. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Tamang sagot, letter C. Maging malusog sa pangangatawan at pag-iisip at huwag magmaneho pagkatapos uminom ng gamot. Ano ang ibig sabihin ng paunang babala sa pagtawid sa riles? A. Upang bigyan ng abiso ang bilis ng motorista. B. Para balaan ang motorista na hindi sila maaaring pumarada kahit kailan. C. Para balaan ang mga motorista na may level ng pagtawid sa unahan. Tamang sagot, letter C. Para balaan ang mga motorista na may level ng pagtawid sa unahan. Ano ang dapat mong gawin kung pinapatakbo ka ng pulis pantrapiko kahit na nakapula ang traffic light o senyas na nagpapahinto? A. Hindi ka dapat sumunod sapagkat kung susunod ka ay huhulihin ka. B. Dapat kang sumunod. C. Hindi mo dapat pinapansin ang pulis pantrapiko at hintayin ang traffic light na maging berde. Tamang sagot, letter B. Dapat kang sumunod. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay maaaring nakadepende sa A. Pagiging roadworthy ng mga sasakyang minamaneho. B. Kakayahan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay umiinom ng mga gamot na maaaring makaapekto sa iyong pagmamaneho? A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. B. Magmaneho lamang kung may kasamang lisensyadong driver. B. Limitahan ang pagmamaneho sa umaga. Tamang sagot, letter A. Humingi ng payo sa doktor bago magmaneho. Kung walang linya na minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Kahit saang bahagi ng kalsada. C. Sa gitna ng kalsada. Tamang sagot, letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Ang ibig sabihin ng dobleng puting putol-putol na linya sa daan ay A. Bawal na mag-overtake sa kaliwang parte. B. Bawal na mag-overtake sa kanang parte. C. Pwede ka mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Tamang sagot, letter C. Pwede ka mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Kung liliko pa kanan, nararapat na A. Bagalan ng takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at mag-signal upang lumiko sa kanan. B. Manatili sa kaliwang daan ng kalsada at mag-signal upang lumiko sa kanan 15 metro bago lumiko. C. Manatili sa kanang daan ng kalsada at mag-signal upang lumiko sa kanan 30 metro bago lumiko. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo, manatili sa pinakalabas na bahagi ng daan at mag-signal upang lumiko sa kanan. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangang daan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo. B. Hindi totoo. C. Walang sagot. Tamang sagot, letter B. Hindi totoo. Ang traffic sign na no stopping ay nangangahulugan na
A. Maaari kang huminto sandali kung magsasakay o magbababa ng pasahero ng mabilis. B. Hindi maaaring huminto maliban kung tatanggap ng tawag. C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinapahinto ng traffic enforcers. Tamang sagot, letter C. Hindi ka maaaring huminto maliban kung pinahihinto ka ng traffic enforcers. Ayon sa mga sumusunod, alin ang hindi pinagbabawal ng Anti-Distracted Driving Act? A. Pagbasa ng e-books o email. B. Pagpapadala o pagbabasa ng mensahe mula sa iyong mobile device. C. Paggamit ng hands-free device. Tamang sagot, letter C. Paggamit ng hands-free device. Sa anong pagkakataon hindi maaaring mag-overtake? A. Tuwing gabi. B. Kung umuulan. C. Sa blind curve. Tamang sagot, letter C. Sa blind curve. Sino ang may prioridad sa interseksyon kung may dalawang sasakyan na dumating? A. Ang sasakyan na nasa kaliwa ang prioridad. B. May prioridad ang higit na malaking sasakyan. C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Tamang sagot, letter C. Ang sasakyang nasa kanan ang may prioridad. Ang driver ay nararapat na laging magbigay sa daan sa mga sasakyang may blinkers at sirena na nakabukas dahil sila ay A. Malalaking sasakyan. B. Maliliit na sasakyan. C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Tamang sagot, letter C. Sasakyang tumutugon sa gipit na kalagayan o emergency. Tandaan, ang mga ito ay posibleng tanong, posibleng sagot na maaaring lumabas sa iyong actual examination ng non-professional driver's license. Isa-isip, isa-puso at isa-gawa ang mga natutunan dito sa reviewer na to. At kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe this channel para updated ka sa aking mga tutorial videos. Yun lang, bye! See you on the next video.